Magandang umaga mga ka-EO. Araw ngayon Basta. Gusto nating pag-usapan ngayon mga kapatid. Evo. Trabaho? Oo, maraming naghahanap daw ng trabaho sa Pilipinas. Nagtatanong sila kung may mga pwede daw yung direct hire. Maganda Kasi yun. para hindi na daw sila Dadaan ng ng agent. agent. Kasi magbabayad pa sila siguro. So, Tama. mas mabilis ba o kailangan mas maganda na dumaan sa agent? Experience ko, medyo mahirap kung wala kang idea. For example, ikaw, hindi pa masyadong malawak yung idea mo sa New Zealand. Mas madali sa'yo na lalapit ng agent kasi yung agent marami silang ideas para sa'yo. Pero kung meron kang mga relatives katulad natin, may relative, may kakilala ka sa New Zealand, doon ka magtatanong ng information sa mga kakilala mo sa New Zealand. Mas maganda yung direct hiring kasi konti yung gastos. Kasi direct nga Kasi ang kailangan mo lang pre is job offer. Once may job offer ka na, pwede ka nang mag-apply ng work permit or work to residence. Diba? Yung nga, kailangan mo ng information. Nasa Pilipinas ka, surf ka ng sick.co.nz. Kaya yung TreadMe, no? Tapos jobs. O jobs lang, papalarin ka. Tatawagan ka ng kumpanya. Tawagan ka for interview. Ano yun? Video call yun. Interviewin ka. Tapos kung papalarin ka, tatanggapin ka ng job offer. Maraming nagtatanong yung study path daw Study path, Mas mabilis ba yun? Kaso medyo risky lang. mas mahal din Kasi naririnig ko parang 20,000 per year. New Zealand dollar per year. So una, mahal. Pangalawa, risky kasi hindi siya guarantee na magkakaroon ka ng trabaho after studying. So kailangan mo pa rin ibenta yung sarili mo tapos ng study visa mo. At least nandito ka na sa New Zealand, dito ka nag-aral. Mas advantage kasi, pero kung medyo alanganin ka, medyo pag-isip ka ng ibang paraan. For example, meron ka ng experience sa Pilipinas, master's degree ka sa Pilipinas. Kung titingnan mo yung website ng New Zealand, merong mga accredited mga institutions from the Philippines. Yung mga bumibisita, may kakilala ba kayo tapos nakakakuha? Meron naman. Balik tayo dun sa master's degree, for example. Kasi kung student ka, mahirap mong dalhin yung pamilya mo with you kasi student ka student visa ka wala na ba yun ngayon na yung pag level 9 pwede mo nang kunin ka Hindi, agad na dependent yung pag level 9, di ba dati? Kung student ka dito, kung student visa ka pero nagma-master's degree ka, pwede mong dalhin yung pamilya mo. Yun yung master's degree. Kung magma-master's degree ka. Oo. Pero kung hindi ka master's, level 9 kung master's 8 or 9. Kung master's degree ka, yung partner mo bibigyan ng open work permit. Kahit full-time, part-time, overtime, lahat ng klaseng time. Pwede. Time off. Time off lahat. Time zone, laro puro lahat ng time, pwede. Tapos pwede rin yung mga bata mo, kung school age sila, pwede mong libre yung student pag-eskwela doon sa primary and secondary. Libre pa rin, basta doon sa mga local, sa mga government schools. Yung mga libre pa rin. government. Kung work permit naman yung ma-offer, makukuha mo, ganun din ang makukuha nilang yung sa partner mo at sa mga kids mo. Diba? Pero kung student visa ka lang. Pero imagine mo yun, kung kunwari 20,000 New Zealand dollar per year, magkano sa atin yun? Laki nun. 700,000? 700 yun, laki nun. Per year lang yan, Per year lang yun. Pero narinig ko kasi, kahit na 1 year ka lang pala, pwede, bibigyan ka na nila ng certificate. Iba yung certificate na yun. Tapos iba na namang certificate pag nag-second year ka. Ang key lang talaga dyan is dapat magkaroon ka ng job offer after dun sa pag-aaral mo. Tapos yung job offer mo, belong ba siya dun sa list, dun sa skilled worker, dun sa para mag-apply ka ng residency. Otherwise, renew ng work permit. Sa mga highly skilled I think mas madali mag-apply ka na lang sa SIC kasi ganun din pag nandito ka. Bagay Kasi lalo pag highly skilled ka. Pag qualified ka, kahit na overseas, kukunin ka pa rin nila. Kasi ganun naman karamihan yung mga iba dito. Ganun. Yung mga galing ng Singapore, minsan may Pilipinas pa na galing. Meron kasing ibang kumpanya na doon sa Pilipinas naghahanap.
Ang etong kumpanya natin pre, minsan pupunta ng ano eh, ng Asia eh. Mga field work. Field pumunta. Itong company natin, construction worker ba to? Huwag na natin sabihin, Government baka ba to? baka maano tayo. I-reveal na lang natin i-reveal. siguro Mamaya, pag i-reveal nag na natin. 5,000. Pag Pag 5,000 subscriber tayo. na, pwede nating i-reveal. Pwede. Pero wag na muna ngayon, no? Huwag muna ngayon. Pero nadagdagan yung subscriber natin. Muna dagdag ang dalawa, isa. Dalawa. Tumalsik. Buti nga, hindi pumunta sa kape ni Boss Aaron. Tumalsik yung sabaw niya, no? Diba? Ibig sabihin sir, gumawa ka ng dalawang account sir kakabi. Totoo na naman kasi ako doon sa... Kasi Boss Erwin, tagagawa natin eh. Nakagawa ka pala ng dalawa. Ang bira. Kawawa naman itong channel natin. Kulang nanonood. Sinong mga maaawa dyan, manood naman kayo. Mag-subscribe Mga naman kabayan, kailangan namin ng subscriber. Hirap kumita ng pera. Hirap kumita ng pera sa New Zealand. Kaya yung advice lang talaga natin is wag experience ano ka na, professional ka na. So, Ano ka na, apply ka na diretso na lang. Ayun kasi is mahirap maghanap ng trabaho dahil yung unemployment tumataas din. Oo, 4.7 na ata, 4.8 na, no? Mataas. Pero kung may tiwala ka naman sa sarili mo na competitive ka, go for it. Mm. Wala namang masama sa mag-try ka eh. Meron requirements siguro ulit na ano eh. Local pa rin ang Local ang preference kukuha. na. Kailangan nilang pumunta dito sa New Zealand. Ano ba yung mga benefits na makukuha nila? Marami sir, marami. Na wala sa Pilipinas. Kulang yung 10 minutes natin sa ano, benefits. Siguro sa susunod na lang Next yun, no? episode yung mga benefits. Oo. Magandang topic yan. Pag nag-30 yung subscriber natin? Pag nag-30, kung madagdagan ng 6 yung subscriber, sige, yan. Gawin natin yan para magbigay naman tayo ng information. Okay, Pero contact nyo kami sa Yung mga iba, message nyo kami. agency sa Direct government message. agency. bibigay namin yung mga yung mga website. Sige, direct message nyo kami. Sasagutin ni Boss Boss B. Boss B. Natatawa naman ako. Ba't mo sinabi sa... I-delete mo yun. Hira. Kasi usapan natin mukha lang. Hindi nakasama yung ano. Hindi pa. Nasabi ko pa pangalan, sir. Oo, Boss B pala. yung Boss B. nakaraan sinabi mo. Hindi nila malala yun. Hanapin na yun. Oo, pandagdag subscriber din yun kasi ulitin nila yung video. Yung previous ka, di ba meron ako. Di pa nila alam eh. Yung mga nanood lang ngayon, hindi nila alam yung pangalan natin. Ano lang, EVO lang ang di ba? So si Boss B, si Boss E, saka si Boss O. Di ba? Boss O. Naging boso ako. Ang hira. Naging bububoso ako. Ang hira. Wala tayong magagawa dito. Pampag-good vibes lang Good mga vibes lang. kayo. Good vibes lang. Ito na yung kwentuhan namin pag break kasi pampalis ng stress. Stressful kasi yung trabaho namin. Stressful, Grabe, puro utak ang ginagamit. Minsan, ubos yung utak namin. May natitira bang utak sa'yo, sir? Pag uwi mo ng bahay, sir? Minsan hinahanap ni Mrs. eh. Mahal ng utak ngayon, sir. Nauubos lang yun ang natin eh. Kaya yung mga tiyan natin dito kasi wala tayong exercise eh. Kala ko sa construction kayo, ba't kayo hindi gumagalaw? Minsan kung operator ka, di ba hindi ka gumagalaw? Gumagano'n ka lang? Kaupo ka lang. Kaupo ka lang, di ba? Sige, Susunod mga ulit. kayo mo. Basta direct message nyo lang kami o kaya bigay namin yung mga website. Sige, sa susunod. Doon tayo lakad ulit. araw. Lumipat yung building natin dito. Naka-play na ba ito? Baka hindi naka-play ito. Tapos, daldal tayo ng daldal. Magandang umaga mga kayo. Magandang umaga dyan.